involved party na nakipagsabwatan, gobyerno ni Marcos mismo. Yes. Ang nagpadukot at pumayag na siya dakmain, sakmalin at illegal na bitbitin at itapon sa ICC na kulungan si Marcos din. Oo. So sino magtatanggol kay Pangulong Duterte para makalabas siya? Kailangan obligado ang ating Philippine government through the embassy na tulungan siya sa legal, at least sa legal na pamamaraan kasi mahal ang lawyer doon. Expensive, ha? Gobyerno nga ang nagpadukot sa kanya. May obligation na tumulong. But depende ni PRRD kung tanggapin niya ang tulong. Okay, so obligado ang ating government na tumulong. Okay. Depende sa kanya kasi ang pagiging lawyer based on trust eh. Kung tumulong, maybe magbigay ng support sa pagkain, sa medical, assistance, tingnan lang yung mga delegates na pupunta doon, mga abogado, mga Pilipino na pupunta. Yan ay on the basis ng pagiging mamamayang Pilipino yan. ni Pangulong Duterte. Yes. So, yun ang mga obligado na kailangan gawin ng isang government. At yan ang mag-facilitate niya na, Tony Mark, sabi nabanggit mo, ang embassy officials sa Netherlands. Embassy officials ng Netherlands. So, yan. So, ang next step na gagawin, of course, the President, si Digong Duterte, should hire a lawyer na accredited sa ICC. Either around Europe, Mas maganda kung Netherlands. European lawyer. Mas maganda, but of course, mas maganda din na may abogado siyang Pilipino na advice lang sa kanya nandun. Even though not accredited. Even though not accredited, for advisor lang naman niya eh. Personal lawyer lang niya. Nasa tabi niya. And you think that is the role of former Executive Secretary Bingbong Mejaldea? Pwede si Secretary Bingbong Mejaldea or baka may assistant pa siya. So pwede ganun. Pero trabaho, taga-advise lang na ito mangyari. Taga-review ng mga dokumento. Ganoon lang. Pero ang the one who will argue doon sa ICC, kailangan accredited sa ICC. But in case